Hello mga ka-Real Talk! Welcome sa ating Real Talk sa Real McCoy. I'm your host, Jail Officer 3 Charmaine Joy M. Longakit at kasama ko ngayon ang aking body host na isang psychometrician at isa sa mga poging-poging jail officer. Walang iba kundi si... Thank you, ma'am. Hello mga ka-Real Talk! J1 Brian Omel Baruga nga pala and I am your body host for this episode. Kumusta ka naman? Kwentuhan mo naman kami kung paano ka nakapasok sa bureau. Okay, so napasok po ako sa Bureau last 2022 and as a graduate of psychology and also a registered psychometrician ay hindi ko rin malubos maisip na napasok ako sa Bureau. Actually, hindi rin ako taga dito, hindi rin ako taga Bulacan. I came from Region 5, Masbate City, and I studied at University of San Carlos in Cebu. Talaga? Batiin muna natin ang ating mga ka-Real Talk from Cebu. So, hello, maayong udto, maayong gabing, maayong hapon kaninyong tanan. Daghan salamat og sa suporta ninyo tanan. Hello, mga taga Cebu. At ito na nga, samahan nyo kami. Let's stop the stigma. Tara, Real Talk sa Real McCoy. So, body host, pag sinabing kolehiyo sa loob ng kulungan, anong naiisip mo? Kolehiyo sa loob ng kulungan. Posible ba yun? Yes, posible. Dahil dito sa Marilao Municipal Jail, may College Education Behind Bars o CEBB. So ano at paano nga ba nagsimula ang CEBB? Alam mo, magandang katanungan yan, body host. Kaya mga ka-Real Talk, sabay-sabay natin panoorin at tunghayan kung paano nga ba nagsimula ang College Education Behind Bars. Welcome to the remarkable journey of the Health Beyond Bars, Bachelor of Science in Midwifery, a journey that has transformed lives and broken barriers. Let's take a look at how this inspiring initiative unfolded. Courtesy call to the newly elected President of Bataan Peninsula State University, Dr. Ruby B. Santos Matibag. Following this, we focus on scouting and mapping qualified persons deprived of liberty for the CEBB program. A key milestone was reached with the signing of Memorandum of Commitment between Health Beyond Bars and Marilao Municipal Jail, solidifying our partnership. Benchmarking at BJMPRO 9 in Davao City. This visit to Second Chance Philippines offered invaluable insights into the College Education Behind Bars program. Memorandum of Agreement signing ceremony took place between the Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office 3, and Bataan Peninsula State University. Groundbreaking achievement with the admission and enrollment of 15 PDLs into the Bachelor of Science in Midwifery program. Marilao Municipal Jail became the first in the Central Luzon. Expanded our horizons with a benchmarking activity and visit to Sun Chunyang University Hospital and Correctional Facilities in South Korea. A day of celebration as we officially launched the Health Beyond Bars, Bachelor of Science in Midwifery program. 15 PDLs were enrolled, marking another milestone for the CEBB program. This journey has been a testament to the power of education and collaboration, from groundbreaking partnership to the achievements of our students. Thank you for joining us on this incredible journey. Grabe pala talaga, body host, yung mga pinagdaanan at sakripisyo para maisagawa yung programang ito, no? At saan ka pa? Tayo ang kauna-unahan naghatid ng College Education Behind Bars sa buong Central Luzon. Ito ay nasa katuparan sa tulong ng Bataan Peninsula State University sa pangunguna ni Dr. Ruby Santos Matibag at ng buong Health Beyond Bar team. Tama ka dyan, body host. At para magpatotoo, kasama natin ang 21 students ng College Education Behind Bars na may kursong Bachelor of Science in Midwifery. At ngayon nga kasama na natin ngayon ang 21 CEBB students at may hinanda kaming mga katanungan. Sa isang salita, paano mo mailalarawan ang buhay mo ngayon bilang isang CEBB student? Proud, grateful, knowledgeable, exciting, challenging, progressive,
Meaningful. Challenging. Worth it. High moral. Chance of a lifetime. Life changer. Daan. Thankful. Proud. Exciting. Determined. Challenging. Bliss. Worth it. Anong pakiramdam mo ngayon na nakapag-aral ka ulit? Proud po ako very sa sarili ko. So, ano-ano yung mga naging epekto sa'yo sarili bilang isang CEBB or yung pagiging isang CEBB student? Sa una po nung ng CBB, medyo nagkaroon po ako ng hiya sa sarili ko at my age. Pero binigyan ko po rin naging motivation po yung age ko para po magkaroon ako ng knowledge. At maging proud po yung mga anak ko sa akin. Hindi po masasayang yung time ko na nandito. Anong naging reaksyon ng pamilya mo na nag-aaral ka ngayon bilang isang BS Midwifery? Yung anak po naging na-shock. Na meron daw po palang ganon. Sabi ko meron. Grab ko yung opportunity. Sabi niya, sana mama matapos mo. Proud po sila. Okay, nakakatuwa yun. Nakaka-proud talaga. So, ano-ano naman yung mga naging challenges or pagsubok na hinarap mo bilang isang mag-aaral dito sa CEBB at paano mo yun nasolusyonan? Di naman po lingid po sa inyo na at my age, medyo mahirap na po mag-aral at my age. Pero yung pong pagsubok na yun, lalagpasan ko po yan, mag-aaral po ako. Mga ilang taon ka na ba ngayon? 53 na po. Okay, 53. Nakakatuwa nga ang 53 years old ay nag-aaral. Naramdaman ko yung hiya, pero hindi po ako nahiya. Kailangan ko pong mag-aral para rin po sa sarili ko. Ano ang naging pakiramdam mo na Yun. nakasuot ka ngayon ng uniforme? Ayun. Proud po. Proud na proud. Kasi dati, anong kurso mo bago ka pumasok? Isa po akong HRM student po nung sa labas po na nag-aaral po ako. Mga ilang taon ka na ba ngayon? I'm 53 po. 53. So, kagaya kanina ng nauna namin, 53 din. Mm-hmm. Eh ngayon, ano man naging reaksyon ng family mo na nag-aaral ka ulit? Sobrang tuwan-tuwa po yung mga anak ko. Happy po sila para sa akin. At sabi po nila, nanay, kung hanggat kaya mo, pagpatuloy mo. Kasi bihira po yung opportunity na ganito na makapag-aral ka ng libre. Anong pakiramdam mo ngayon na nag-aaral ka ulit? Masaya po kasi nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-aaral sa magandang school. Dahil mga panahon po dati na nag-aaral kami, naghahanap pa po ako ng scholarship para makapag-aral kasi hindi naman ganun kaganda buhay po namin. At maaga po ako naulila sa ina. Saan ka dati nag-aaral? Nakaabot ka ng college? Nakaabot naman po ako ng college sa Asian Institute po na kumuha po ako ng scholarship dun. Anong kurso mo nun? BS Computer Science po. Okay, BS Computer Science. Meron bang mga naging epekto sa sarili mo yung pagiging isang CEBB student? Sobra po. Malaki po yung epekto sa akin. Dahil nagkaroon po ako ng lakas ng loob ngayon pong bumangon. Dahil sa nangyari po sa aking pagkakakulong ko dito. Na pwede akong lumabas or makalaya dito. Nataas na ako na may magandang nangyari sa buhay ko sa loob ng jail. Ano naman naging reaksyon ng pamilya mo? Lalo yung mga anak mo na nag-aaral ka ulit ngayon. Ngayon po sobrang proud po lalo ng panganay ko po kasi akala lang po niya dito sa jail, kulungan lang po. Yung pala pwede palang mag-aral katulad ko po ng college po, mapatuloy ko yung pag-aaral ko, lalo sa maganda pang school po. Pakiramdam mo ngayon na nakasuot ka ng uniforme? Sobrang proud po kasi di ko po makita sa kinabukasan ko ng umpisa na makakapag-suit po ako nito. Magkaroon ako ng privilege maging BS Midwifery po ng Bataan Peninsula. Ayan, magkasama pa talaga ngayon ang magbeshi at naka-holding hands pa. Okay, anong pakiramdam niyo na magkasama ulit kayo ngayon? Sa Laya ba magkasama pa rin ba kayo? At sabihin niyo kung ilang taon na kayo magkaibigan? Almost 10 years na rin, ma'am. 10 years. Okay. 10 years na kayo magkaibigan. At dito sa loob, magkaibigan pa rin ba Opo, kayo? ma'am. Opo. Never kayo nag-away? Hindi naman po. Okrayan po. Okrayan lang, ma'am. Sa Laya, anong kursong nakuha nyo bago kayo napasok dito? Ma'am, education po yung nakuha ko sa labas. Tapos, ikaw ano? Same din po sa kanya, Bachelor of Secondary Education, pero nag-shift po ako ng Industrial Technology. Speaking of education, ano yung pakiramdam na na nag-aaral kayo ulit? And nandito kayo sa loob? More challenging, sir, and mas, parang
kakaroon ka ng challenge sa sarili mo na bago yung course na tinitake mo. Kumbaga, iba po kasi yung course ko before sa course na tinitake namin yun. Parang nanibago rin nung una. Pero from time to time naman po nagkakaroon tayo ng adjustment. So nagkapag-adjust naman na po kami. Ako lalo po ako. So anong pakiramdam ng family nyo ngayon na nag-aaral kayo? Nanay ko, ma'am, naloka. Naloka talaga. Buti di kasi nabunutan. Sabi sa akin, diyan ka pa nag-aral. Tapos ka na, sabi ko, okay lang yun na. Sabi ko, para may panibagong chapter naman na sisimulan paglabas. Sa akin naman, napaka-supportive nila nung nalaman nila na nag-aaral ako. Kasi nga, sabi nga nila sa akin na, kumbaga, yung pag-aaral na hindi ko na ituloy sa Laya is natuloy ko rito. Natuwa sila talaga. Kaya ngayon, lagi silang nakasuporta sa akin, lalo na yung aking kapatid na pangalawa. I-share nyo naman sa amin. Siyempre, meron kayong mga naging challenges dyan, di ba? Challenges, pagsubok na nararanasan. Especially CEBB students kayo. And kung meron man, ano yung mga solusyon na ginawa nyo? At paano kayo nag-adjust doon? Sa akin, ang challenge sa akin kasi yung kailangan lagi kayong mabilis talagang kumilos kasi hindi basta kasi yung pag-schedule ng sa CEBB lalo't nakakulong kami sa loob. Hindi katulad po sa Laya na your own your time. Kumbaga yung oras mo, hawak mo. Dito talaga natuto ako na i-manage ko yung oras kung kahit maliit. Yun nga po, sabi nga po niya, time management po talaga dapat yung kailangan. Kasi limited po yung oras namin sa labas. So, kailangan po namin i-consume yung oras na kung anong oras lang po kami pwede gumawa ng activity. Pero, yun po yung isa sa mga challenges na hinarap namin. Pero, sa kabila po na nagtutulong-tulungan naman po kami 15. So, yun, natapos naman po lahat ng requirements na hinihingi ng mga professors po namin. Anong pakiramdam nyo ngayon na nakasuot kayo ngayon ng uniforme? Pangarap nyo ba yan? Pangarap nyo ba yan na makapagsuot kayo ng puti? Ako, ang pakiramdam ko po para po akong professional. Professional na ano? Na medical health worker. Medical health worker. So, mga ilang taon na kayo ngayon? Ako, ma'am, 37 po. Age reveal, ha? Do I have to reveal? Yes. You have to, my friend. Half of a century po ako. Half of a century? So, mga ano na yon, tuna? I'm 50 years na po. Ikaw? I'm 30. So, sunod po na episode. Body host, no? Gusto rin natin marinig sa kanila. Meron ba kayong mga mensahe sa mga kapwa nyo mag-aaral? May it be CEBB, may it be sa labas. Kasi malamang napapanood nila to. Ano yung mga gusto nyo sabihin sa kanila? Ako, ang mensahe ko sa kanila is mangarap ng mangarap habang may buhay. Kasi kapag ang tao, kasi ang buhay lang natin ay iisa, hindi natin pwedeng i-reverse o ibalik ang mga nakaraan. Pero pwede nating itama yung hinaharap. Ito yung may papayo ko sa kanila na kung ano man pagkakamali ang nagawa, tao lang po tayo, nagkakamali. Pero meron tayong chance para to itama. Ayun, ma'am. Ang masasabi ko po sa mga kabataan, especially sa mga kabataan, kami kasi dumaan na sa pagkabata, syempre. Tuloy lang ang laban. Sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Hindi dahil sa nakakulong tayo, kami, hindi dahil sa may mga rehas na nakaharang sa amin. Hindi po yun hadlang para ituloy natin yung mga naudlot at nasira nating mga pangarap. So nagpapasalamat po ako, especially personally sa BPSU, kila Ma'am Ruby, na tinanggap po kami ng buong buo at sabi niya nga po, buo yung tiwala ko sa inyo. So sana ipagpatuloy nyo at matapos ninyo yung programa ibinigay at nilalatag namin para sa inyo. So nagpapasalamat po kami sa lahat. Ngayon, nangangako kayo na tatapusin nyo talaga ang kursong BS Midwifery. Okay, so pwede nyo bang ilarawan sa amin yung buhay nyo bago kayo napasok dito sa kulungan?
Before po ako mapasok dito sa Marilao Municipal Jail, simple lang po yung buhay ko. Mahirap po kasi hindi naman po ako nabigyan ng mga oportunidad na katulad ng sa iba. Pero masaya kasi kasama ko yung mga anak ko. Mahirap, simple, pero masaya po. Anong pakiramdam nyo ngayon na nakapag-aral kayo ulit? Sobrang thankful po na nabigyan po ulit kami ng chance na makapag-aral. Dahil po sa sitwasyon po namin, hindi po talaga, parang imposible po. Parang imposible na sa ganitong sitwasyon, makukuha pa namin makapag-aral. Sa dami po ng mga pinoproblema po namin at sa mga kinaharap po namin, nabigyan po kami ng oportunidad na baguhin po ulit yung ruta ng buhay po namin. So, matanong ko lang, no? Ano yung pakiramdam na ngayon, kung titignan nyo yung mga sarili nyo, nakasuot kayo ng uniforme, nakaputi kayong uniforme, ano yung pakiramdam nyo? Nung una po is nakakapanibago. Kasi parang napakatagal na po nung huling panahon na nakapagsuot po ako ng uniforme at nakapag-aral. So parang bumalik po yung mga panahon na binata po ako, nangangarap. Kaya nung nakapagsuot po ulit ako nito, para pong may pintuang nagbukas sa akin na eto, mabibigyan ka uli ng pagkakataon na mamili kung anong gusto mong maging, kung ano bang pangarap mo sa buhay. Kaya po, nung nabigyan po ako ng oportunidad na mag-aral ulit, napakasaya ko po. Kasi baka ito na po yung chance ko o kaya ito na yung opportunity ko na maituloy yung mga naudlot kong pangarap. Ako naman po, proud po syempre po, tsaka masaya po. Proud in the way na syempre po hindi naman po lahat ng mga kagaya po namin nabibigyan po ng pagkakataon para po sa ganitong opportunity. Kaya po talagang makapagsuot po ng uniform na to, nakaka-proud po talaga. May mensahe ba kayo sa mga estudyante, maging si EBB man or mga estudyanteng nasa labas? Kasi malamang mapapanood nila to. No? Ano yung magiging mensahe nyo sa kanila? Para po siguro sa mga estudyante, lalo po sa mga kabataan na nabibigyan po ng pagkakataon na makapag-aral. Hanggat may pagkakataon, wag sana nilang sayangin. Kasi darating yung araw na pagsisisihan mo kung hindi mo na gawa o kaya hindi mo natapos yung dapat mong tapusin. May maraming tao, maraming bata hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Kaya once na mabigyan tayo ng opportunity, i-grab natin. Kasi iba pa rin talaga yung may tinapos ka. Maraming mga bagay na hindi natin makukuha nang wala tayong tinapos na pag-aaral. Sa mga kapwa ko naman po PDLs na potentially po na magkaroon pa po ng mga kasunod na batch ang college education behind bars, sana po wag silang mag-atubili o wag silang manghinayang na i-grab yung chance. Kasi once in a lifetime po yung ganitong mga programa. Parang too good to be true po siya kung iisipin kasi kolehiyo sa loob ng kulungan. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na may ayos uli yung buhay mo. Kaya once na nandyan na, i-grab mo na. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo yan ng walang dahilan. Laging may plano si Lord. At once na andyan na sa harap mo, huwag mo nang pakawalan. Lubos po ako nagpapasalamat sa Help Beyond Bars na naglunsad ng programang College Education Behind Bars sa pangunguna ni Dr. Ruby Santos Matibag at ng mga kawani at mga miyembro ng Bataan Peninsula State University. At syempre, hindi po ito magiging posible sa tulong po ng aming buting jail warden, Jail Chief Inspector Richard Torres po, at sa bumubuo po ng Marilao Municipal Jail. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po kayo nag-atubili at hindi po kayo nagdalawang isip na bigyan po kami ng pagkakataon na makapag-aral ulit. Ito pong pagkakataon na binigay nyo ay hindi lang po kami yung binigay nyo ng pag-asa, kundi pati po ang aming mga pamilya. Dito po sa binigay nyo chance, makakaasa po kayo. Hanggang huli, sama-sama po natin itutuloy ito hanggang sa makatapos po kami. At sabay-sabay po natin mapatunayan na hindi totoo ang stigma ng kulungan na dito natatapos ang lahat, masasamang tao, kriminal. Isa rin tong
lugar kung saan binabago at binubuo uli ang mga buhay na nasira. Anong naging reaksyon ng family nyo na mag-aaral kayo dito sa loob ng kulungan? Sa mama ko po, siyempre, tuwan-tuwa po yung mama ko dahil sa pamilya niya, pamilya side po ng mama ko, siya lang din po yung natatanging nakakatungtong ng kolehiyo, nakatapos. Totoo po, teacher yung nanay ko, kaya lang. Sa aming magkapatid, kaya proud po ako na nakatungtong ako ng college. Dahil ako lang din po yung nakatungtong sa college. Kaya nagpapasalamat po ako sa BJMP Marilao, sa ALS teacher po kay Lamang Baby. Dahil sa ALS po ako nagsimula sa junior high school hanggang sa nag-senior high school po ako. Dito po, sa Colegio de San Martin po. Nabanggit mo kanina yung ALS. Bukod doon, may mga educational program ka pa bang sinalihan dito sa loob ng kulungan? Opo, nakatapos po ako ng junior high school sa tulong ng ALS Marilao, sa tulong po ni Ma'am Baby at Sir Ricky. At naipagpatuloy ko po yung pag-aaral ko ng senior high sa tulong ng Colegio de San Martin Incorporated. Akala po namin doon na lang matatapos yung aming pag-aaral. Sino po bang mag-aakala na dito rin kami makatungtong ng kolehiyo sa tulong ng Bataan Peninsula State University. Bilang mga estudyante ngayon sa loob ng kulungan at soon magiging licensed midwife na kayo, paano nyo nakikita yung mga sarili nyo ngayon sa Laya? Nakikita ko po yung sarili ko na magagampanan ko na yung tungkulin ko bilang isang ama. Kasi syempre po marami po akong pagkukulang sa mga anak ko. Ngayon po nabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral at soon kung matapos ko po ito, magkakaroon na po ako ng stable na trabaho na pwede kong pagkuhanan ng pangtustos sa mga anak ko. Kaya sobrang laking pasasalamat ko po dun sa opportunity na yun. Hindi na po ako mahihirapan or magbibigay na po ng way si Lord para masolusyonan lahat ng problema ko. Kaya magagampanan ko na po yung tungkulin ko bilang isang ama sa mga anak ko. Ako naman po, nakikita ko ng aking sarili. Professional po. Nataas na po ako makakalabas dito na meron po akong degree as midwifery. Na magiging proud yung aking pong anak na babae na nag-aaral ngayon. Dahil pagpatuloy ko po yung aking pag-aaral. At soon nga po, magkakaroon po ako ng degree as midwifery na pwede makatulong sa katulad kong mga ina na pwede ako magpaanak sa kanila. At yun na nga, di ba, nung ikaw napunta dito, ay dito ka rin nanganak. So, anong pakiramdam mo ngayon na isa ka ng mag-aaral ng BS Midwifery? Sa totoo lang po, hindi ko po talaga ito sobrang excited po ako. Sobrang blessed. Sa lahat ng nangyari po sa aking hirap, na ito po yung napuntahan ko pong facility, na binigyan po ako ng bagong buhay. At possible na pwede akong makatulong o maibalik ko po yung lahat ng ginawa sa akin ng mga taong tumulong sa akin. Nung panong nasa lugmok po ako, nung buntis po ako, na yung bigla ko po panganganak, na hindi po nila ako pinabayaan, na pwede ko pong ibalik at suklian po yung mga ginawa po nila sa akin. Ako naman po, ma'am, sir, nakikita ko po yung sarili ko sa hinaharap bilang isang public servant as a frontliner dahil magiging health worker po kami kapag kami ay nakagraduate. So, basically, haharap na po kami sa tao bilang public servant at magsisilbi sa community. Unang-una po siguro, magsisilbi muna ako sa pamilya ko bilang isang anak, isang kuya, at gagampanan ko po yung isang tungkulin na noon nga pong investiture, nag-oath po kami kung ano yung isang midwifery, kung ano yung tungkulin namin at yung task na binigay sa amin bilang isang future kumadrona po. Sa akin po, ang nakikita ko sa sarili ko bilang isang professional at licensed midwifery, yung mga natutunan ko po dito na pwede kong share, lalo po sa katulad ko na laking probinsya na pinanak din ako na sanghilot. Yung mga taong kulang sa kaalaman na pwede kong i-share, yung mga natutunan ko dito. Kaya yung sarili ko nakikita ko parang ang laking tulong ko sa
komunidad namin kung mai-share ko yung mga kaalaman na natutunan ko dito sa midwifery. Ako naman po, siguro po nakikita ko po yung sarili ko bilang future midwife na isang matagumpay na tao. At gusto ko po sanang maituloy yung aking mga naudlot na pangarap na makapangibang bansa. At yun naman po talaga yung isa ko sa goal. Nabigo lang po ako noong mga nakaraang panahon na hindi ko siya naituloy. Pero dahil meron na akong kaalaman, siguro ito'y magiging sandata ko para harapin yung pangarap na matagal ko ng pinangarap na talagang naudlot talaga. At maipopulso ko pati yung family ko na magkaroon kami ng magandang buhay at makita yung pag-asa na sana'y nakamit ko na noon pa. Dahil nga sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko, nawala yun. At ngayon, ibinabalik uli yun sa akin. Kaya gusto ko talagang iyan na siya. I-grab na siya talaga at i-cherish ko talaga, mahalin para na rin sa akin at sa pamilya ko. Ang dagdag lang po, ma'am, no? Kami po yung mga taong patotoo na kailangan na pong ihinto ang stigma na hindi lahat ng nakakulong ay masama at hindi lahat ng nakakulong or nakulong ay mapuputol na po doon yung pangarap nila. Kumbaga, ito po ang simula upang magbukas ng bagong chapter ng aming mga buhay. Talagang nakaka-proud yan. Hindi lang kayo at buong pamilya nyo. So may mga gusto ba kayong pasalamatan sa proseso ng yung pag-aaral dito sa loob ng ating facility? Oo, May mga gusto syempre. ba kayong mga pasalamatan? Ito na yung chance nyo para pasalamatan sila. Ako po, unang-una sa lahat, ang nais ko pong pasalamatan ang bumubuo po ng buong HBB team sa pangunguna po ni Dr. Ruby Santos M. Matibag dahil sa pagbigay at paglatag po sa amin ng programang ito. Hindi lang po dahil sa kami ay napagkaitan ng kalayaan, kumbaga binigyan niya po kami ng bagong pag-asa dahil sa programang inilatag niya sa amin. At syempre po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo rin po ng Marilao Municipal Jail and Family, higit sa lahat kay Jail Chief Inspector Cliff Richard T. Torres. Sir, maraming salamat po dahil kami pong unang batch na 15 students ay niyakap at sinuportahan niyo po ng buo dahil lahat po talaga ng sakripisyo nakita po namin dun sa unang proseso pa lang po nung aming pag-aaral ay nandyan po kayo sa inyo pong lahat na bumubuo po talaga ng Marilao Municipal Jail. Din po, ako yung mismo nagpapasalamat sa mga personnel po, lalo na po sa panahong ako'y nanganak dito. Sa mga personnel na nag-alaga, nagbantay, at nagtiwala po sa akin dito. Lalo na po, pinibigyan pa po nila ako ng isa pa po pagkakataon para makasali sa programa ng HBB. Sa mga clinical instructor po namin, maraming salamat po sa mga tiwala at oras niyo po kahit kahit po nasa bahay na po kayo, willing po kayo magturo sa amin para mabigay lang po yung mga knowledge namin para magamit namin sa hinaharap. So yun po, gusto ko rin pasalamatan din po yung bumubuo ng Health Beyond Bars na program na nakaisip ng programa na College Education Beyond Bars. Siyempre po si Dr. Ruby Santos Matibag, si Ma'am Monica Tanchatco Hipolito po, si Ma'am Mayan, si Ma'am Eleanor, lalo na po si Sir Escartin po. Sobrang nakakatuwa po na may mga tao po na nakakaisip ng ganitong mga klaseng programa na handang mag-extend ng tulong para magbigay ng panibagong bukas, lalong-lalo na po sa mga katulad namin na PDLs. Gayun din po sa bumubuo ng Marilao Municipal Jail, sa buting warden po namin, sa best warden po, kay Jail Chief Inspector Cliff Richard Torres po. Maraming salamat po, ma'am at sir, sa binigay niyong mga opportunity sa mga katulad naming PDLs na hindi masayang yung panahon ng paglagi namin dito sa Marilao Municipal Jail. Kasabay po ng pagkakakulong namin dito ay hindi lamang po release paper ang mga dala namin, kundi mga panibagong kaalaman at sa tulad po naming mga CEBB students, may chance po na paglabas po namin dito ay may mga dala na po kaming diploma. Hindi po
iisipin ng mga tao na galing kulungan yan, kriminal. Lumabas yan ng kulungan na may panibagong pag-asa, panibagong buhay, tsaka mga panibagong pangarap. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay kinukuha ko na rin po ang pagkakataong ito na makapagpasalamat po sa may ginintuang puso na Presidente po, Dr. Ruby Santos Matibag, sa kanyang walang sawang pagsuporta at bukas palad para sa aming mga taong pinagkaitan ng tadhana, mga taong mababa sa lipunan na tingin ay hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Niyakap niya po kami, naniwala sa pangako na may bukas pa kami magandang naghihintay. At sa Vice President po, Dr. Monica Tanchatco Hipolito, maraming salamat po sa patuloy na suporta at pag-alalay sa amin. At sa mga bumubuo po ng midwifery school or sa College of Allied Sciences, sa mga clinical instructor po, at sa lahat ng mga professor namin na naging bahagi ng buhay namin, na buhay ng estudyante na handang humarap sa magandang bukas, na kaya nating makuha yung minimithi nating pangarap, na kahit nandito tayo sa sandaling napakababa natin, kaya nating makuha ito. At maraming salamat po. At wala pong pagsidlan ang aking puso, ang aming mga puso, dahil sa sobrang nag-uumapaw po na biyaya na binibigay niyo po sa amin. Maraming salamat po. Ayun nga, no? Sa pasasalamat siguro nasabi ng lahat ng mga kasamahan ko. No? Totoo naman talaga na isang napakalaking opportunity ito para sa amin. Bilang PDL, na tingin ng ibang tao, pangit, masamang tao. Pero, ang tanong, bakit nga ba dito? Ba't kami yung napili? Pwede naman sa iba. Yun nga yung isang pinakang ginantaong puso na meron ang ating presidente ng BPSU, Dr. Ruby Santos, sa lahat ng bumubuo. Kaya kami nagpapasalamat na kami yung napili niyo bilang bigyan ng ganitong opportunity. Mga kaalaman na kahit ganito kong PDL na may ipakita namin sa mga tao na hindi pa huli ang lahat, na may mga pag-asa pa kami. Na lahat kami may mga kakayanan din na kaya namin gawin. Kaya namin matutunan yung mga natutunan ng mga taong nasa labas. Na kaya din namin ipakita na may puso din kami, tao din kami. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa lahat. Lalo na po din dito sa bumubuo ng family ng Marilao Municipal Jail. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo lahat. Maraming salamat po. Kaya naman, isang taus-pusong pasasalamat para sa bumubuo ng Bataan Peninsula State University sa pamumuno ni Dr. Ruby Santos Matibag, Health Beyond Bars, at sa mga clinical instructors and professor. Maraming salamat po. At syempre, nais po naming pasalamatan ng almost 16,000 viewers ng aming first episode ng Real Talk sa Real McCoy. And of course, Buddy Host, pasalamatan din natin ang ating butihing Regional Director, Jail Chief Superintendent Paulino H. Moreno Jr. Sir, marami pong salamat. At sa aming butihing Jail Warden na si Jail Chief Inspector Cliff Richard T. Torres, Sir. At sa lahat ng bumubuo ng Marilao Municipal Jail Family, maraming salamat po. Mga ka-Real Talk, sana katulad namin ay may natutunan kayo at napulot na aral sa aming mga CEBB student. Mga CEBB students na hindi lamang nagpupursige sa buhay, kundi nagsusumikap na maituwid ang kanilang mga sarili sa mata ng lipunan. Let's stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real McCoy! Stop the stigma! Tara! Real Talk sa Real McCoy!
Let's stop the stigma. Tara, real talk with Real McCoy. Stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Let's stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Let's stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Let's stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Let's stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy. Let's stop the stigma. Tara, real talk sa Real McCoy.